Hi guys! Pag-usapan natin ang hypercapnic respiratory failure na kilala rin bilang type 2 respiratory failure. Dito, ang pangunahing problema ay tumataas ang carbon dioxide sa dugo na makikita bilang mataas na PaCO2 sa arterial blood gas o ABG. Ibig sabihin, hindi na kayang ilabas ng baga ng maayos ang carbon dioxide na ginagawa ng katawan. May tatlong common reasons kung bakit nangyayari ito. Una, increased ventilatory dead space, kung saan may hangin na pumapasok sa baga pero hindi naman nakikilahok sa gas exchange. Parang may area sa lungs na present ng hangin pero hindi naman ito productive. Dahil dito, naiipon ng carbon dioxide sa katawan. Pangalawa, increased carbon dioxide production. Kapag mas maraming carbon dioxide ang ginagawa ng katawan kaysa sa kayang ilabas ng baga, tataas ang PaCO2. Parang factory na sobrang daming output pero kulang ang delivery tracks para ilabas ang produkto. So ang magiging resulta, magiging traffic ang carbon dioxide sa bloodstream. Pangatlo, decreased alveolar ventilation o hypoventilation. Ito ang pinakakaraniwang dahilan. Kapag kulang ang paghinga o hindi sapat ang pag-expand ng alveoli, mas kaunting carbon dioxide ang nailalabas. Kaya habang tumatagal, patuloy na tumataas ang PaCO2 at maaaring humantong sa respiratory acidosis. Ano man sa tatlong prosesong ito, iisa ang ending. Tumataas ang PaCO2. Pero hindi sapat na tingnan lang ang PaCO2 para malaman kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kailangan din tingnan natin ang pH dahil ito ang magbibigay clue kung ang problema ay acute o chronic. Kapag acute ang pagtaas ng carbon dioxide, wala pang sapat na oras ang katawan para mag-adjust. Kaya bumababa agad ang pH at nagkakaroon ng respiratory acidosis. Sa madaling salita, mataas ang carbon dioxide at acidic ang dugo dahil hindi pa nakakahabol ang compensation mechanism ng katawan. Kapag naman chronic ang hypercapnia, may oras ang kidneys para tumulong. Ang ginagawa ng kidneys ay nagre-retain ng bicarbonate na nagsisilbing buffer laban sa acidity. Pero take note, hindi ito instant. Karaniwan itong nangangailangan ng ilang araw bago maging effective ang compensation. Tingnan natin ang halimbawa ng dalawang pasyente. Pareho silang may PaCO2 na 60 mm of mercury. Kaya pareho silang hypercapnic. Pero si patient A ay may bicarbonate na 25 milliequivalents per liter at pH na 7.25. Dahil normal ang bicarbonate at mababa ang pH, ibig sabihin wala pang compensation. Ito ay isang halimbawa ng acute respiratory failure. Samantala, si patient B ay may PaCO2 na 60 mm of mercury. Pero ang bicarbonate niya ay 36 milliequivalents per liter at ang pH ay 7.38 na halos normal. Ibig sabihin, matagal nang mataas ang carbon dioxide niya at nakapag-adjust na ang kidneys sa pamamagitan ng pagtaas ng bicarbonate. Ito ang tinatawag na compensated respiratory acidosis o chronic hypercapnic respiratory failure na kilala rin bilang chronic ventilatory failure. Kaya ang pinaka-importanting lesson dito ay wag lang tumingin sa PaCO2. Dapat sabayan ito ng pagtingin sa pH at bicarbonate levels para malaman kung acute o chronic ang kondisyon ng pasyente. Napakahalaga nito sa respiratory care dahil nakakatulong ito sa pagdedesisyon kung kailangan ng ventilatory support at kung epektibo ang mga treatment na ibinibigay sa pasyente. Tandaan, same PaCO2 does not always mean same severity. Ang pH at bicarbonate ang magko-complete ng clinical picture. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!